Where will he go? Big game, James! Kumusta mga idol? Pag-usapan natin ang kwento ni James Yap bago maglaro sa PBA at kung sino ang nagpa-trade sa kanya noon sa Rain or Shine. Si James Yap ay isang most promising basketball star ng Negros region. At bago pa lang magpa-draft sa PBA ay inaasahan ng magiging maingay ang kanyang career. Si Yap ay lumaki sa Escalante, Negros Occidental. Bata pa lang si Yap ay nakitaan na ng pagkahilig sa mga larong pang sports gaya ng football, baseball at ang track and field hanggang mag-high school. Taong 1990 nang unang naglaro ng basketball si Yap sa Bacolod sa Taytong High School. At nag-transfer naman sa Iloilo Commercial High School. At dito nga sa kanyang paglipat ay unti-unting nai-improve ni Yap ang paglalaro ng basketball. At dito na nga nagsimula ang magandang career ni James Yap na habang tumatagal ay mas nakikilala na siya sa iba't ibang school sa Negros. Dahil sa loob ng 4 na taon na paglalaro niya sa Iloilo High School ay siya na ang kinikilalang leading scorer dito. At nabigyan niya rin ito ng 3 kampyonato na magkakasunod. Si Yap noong college ay naglaro sa UE Red Warriors kung saan dito nga ay mas pinagbuti niya pa para mas makilala sa larangan ng basketball. At ang former national team coach na si Boyce Zamar ay naging coach niya nga noong 2002 at isa nga siya sa nag-practice kay James sa quick release shooting. Sa era kasi ngayon ay iba na ang laro sa basketball, dati height is meat ang labanan pero ngayon halos lahat ng center ay may shooting na rin sa labas. At ilan nga sa mga naging ka-teammates niya noon sa UE ay sina Paul Atardi at Ronald Tubig. At 2003 nang makapasok sila ng semifinals at last year na noon ni James Yap sa UE. Kung saan nagkaharap sila ni Arwin Santos ng FEU. Maganda yung naging laban, walang gustong magpatalo at parehas gustong manalo. Pero sa huli ay natalo ang UE at sa sumunod na season, sa parehong taon ng 2003 ay muling nakapasok ulit sa semifinals ang team ni James Yap pero bigo pa ring magkaroon ng kampyonato. Ngunit si James Yap naman ang nanalong season MVP noon. At itinanghal din siyang 2x UAAP Mythical 5 noong 2002 at 2003. At 2004 nang magpa-draft na nga itong si James Yap sa PBA para sa 2nd overall pick sa team ng Pure Foods Tender Juicy Giants. Noong 2003 kasi ay nagkaroon na ng issue ang franchise team ng Furry Foods. Bago pa dumating si James Yap dahil sa ilang taon nang hindi nakakapasok ang team sa conference finals at laging kulilat at wala na rin kasi ang dating laro ni Alvin Patrimonio na laging inaabangan ng mga fans sa tuwing makakapasok sa finals dahil nagkakaedad na. At ang pagdating ni James Yap sa Pure Foods noong 2004 ay siya namang pag-announce ng retirement ni Alvin Patrimonio noon. Sa unang taon ni Yap sa Pure Foods noon ay hindi pa talaga siya nabibigyan ng mahabang oras at madalas ay nasa bench lang pero pagdating ng PBA All-Star ay nabigyan nga si Yap ng break para maglaro sa unang pagkakataon. At 2005 nga nang unti-unti nang nabibigyan ng playing time ay tsaka naman gumanda yung laro niya dahil sa score na 20 points per game at may average na 12.48 PPG, 4.70 RPG at 1.03 APG. At nanalo pang All-Rookie Team. At sa sumunod na season para sa 2005 to 2006 ay nakarating ng championship ang Pure Foods dahil sa magandang winning record na 12 wins at 2 losses. So ito yung unang pagkakataon na nakapaglaro si James Yap sa All-Filipino Cup PBA Finals noon laban sa team ng Red Bulls. Maganda yung naging laban. Lalo na nung Game 6 dahil sa dami ng mga nanood, pati ang dalawang NBA players na si Andre Iguodala at Channing Frye ay nanonood din sa loob ng arena. At 3-2 na noon ang standing lamang ng isang panalo ang Pure Foods at muntikan pang makabawi ang Red Bull dahil sa magandang depensa nila sa last minute pero hindi na pumayag ang Pure Foods na umabot pa ng Game 7. Kaya tinapos nila ang laban sa Game 6 para sa championship ng Pure Foods sa score na 90-93. At si James Yap ang nanalong Finals MVP noong 2005. So after nga ng championship ng Pure Foods ay dito na nagsimulang tawaging big games si James Yap at nang tumagal naman ay naging 1 in a million moves. So napakaraming awards nga ang nakuha ni James Yap para sa individual achievements sa PBA, especially yung 4 na Finals MVP.
At si James Yap din ang may pinakamaraming naipasok na bola sa PBA pagdating sa buzzer beater, dahil madalas noon na panalo ng Magnolia, ay galing sa mga crucial time, at yan nga ang madalas natin nakikita noon, na pinapagawa ni Coach Tim Cone, kay James Yap, pagdating sa last minute. At napakaraming best moments din ang nangyari, pero dahil may best moments syempre, meron din bad moment kay James Yap. Ito ang first time na masangkot si Yap sa isang gulo, naalala nyo pa ba? Kung napaaway si John Dan Salvador at ng pagtalikod ng kalaban ni John Dan ay siya namang tinadyakan ni James Yap. Sila Mark Pingrace, PJ Simon, at James Yap ay isa sa pinakasikat na Big Three noon sa PBA dahil sa nabuo nilang magandang chemistry sa loob ng 10 years sa Magnolia Hotshots. At ito pa ang pinaka-bad news na nangyari kay James Yap, yung ipinang-trade siya ng Magnolia sa Rain or Shine kapalit ni Paul Lee. Ganito kasi yung nangyari noon. Bago pa nag-Grand Slam ang Magnolia noon ay meron ng personal problem si James Yap sa family niya, at isa na nga doon ay si Chris Aquino. At sa isang article nga na nabasa ko noon na sinabi ni James Yap na bago daw siya pumunta sa training camp ng Magnolia, ay kinakailangan niya munang dumalo sa hearing case nila ni Chris Aquino, na minsan ay napapansin pa ng kanyang mga ka-teammates, at ng kanilang coach, na si Tim Cone, na sobrang tahimik ni James at malalim palagi ang iniisip. So dumating na nga ang Grand Slam na kung saan ay 2 beses pang nakasungkit ng Finals MVP si James Yap noon, 2011, 2012, at 2013, at 2010, ay nanalo pa siyang season MVP. At pagkatapos ng Grand Slam taong 2015 ay inilipat naman ng San Miguel Corporation si Tim Cone sa Barangay Ginebra para gawing head coach para makatikim man lang daw ng championship dahil 2008 pa nang huling magkampiyan ang Ginebra. At 2016 ay pumutok naman ang isang balita na si James Yap ay iti-trade na ng Magnolia sa Rain or Shine, na ikinagulat ng maraming fans noon na kahit nga yung mismong teammates ni James Yap ay ikinabigla ang magaganap na trade. At ayon din sa isang news ay ipinahayag ni Alfrances Chua na kailangan ng mag-rebuild ng bawat team na hawak ng San Miguel Corporation, at isa na nga dito ang San Miguel Bermen, Barangay Ginebra, at ang Magnolia Hotshots. Si Alfrances Chua ay dating coach at na-promote na team manager sa Barangay Ginebra, at ngayon ay isa ng sports director ng San Miguel Corporation. At isa din si Rene Pardo sa nag-approve ng trade noon kay James Yap dahil siya ang board governor ng Magnolia. So sa lahat ng trade kasi na nagaganap sa isang team, ay dadaan muna yan sa management dahil sila ang nakikipag-transaction sa kabilang team kung magugustuhan nila ang kapalit na iti-trade na player, at maging sa ibibigay na sahod at kontrata sa bawat player. Ang ipinagtataka ko lang talaga dito, bakit kailangan pang ipang-trade si James Yap, pwede naman nilang gamitin ang first round pick, o sabihin na nating 2 first round pick, at ilang player para makuha lang si Paul Lee. Na kung iisipin mo kasi bakit si Alvin Patrimonio ay sa Magnolia nag-retired, maging sila Jimmy Alapag, at Mark Pingrace, PJ Seaman. Sa laki ng iniaambag ni James Yap sa Magnolia tuwing finals ay nagawa pa nilang ipang-trade. Na kung maaalala mo yung Manila Clasico noon, halos si James Yap ang laging nagpapanalo ng laro laban sa Ginebra. Pero kung mapapansin nyo naman na yung isang player dati sa Ginebra na laging nasa bench lang at panay-inom ng Gatorade, ay never na i-trade, pero panay post pa ng reklamo niya noon sa IG niya na hindi niya nagugustuhan ang playing rotation ng Team Ginebra. Mga idol, anong opinion nyo? Deserve ba ni James Yap noon na gamitin pang trade sa Rain or Shine? So ayan ang naging storya ni James Yap mula high school, college, at hanggang makapasok sa PBA. Mga idol, maraming salamat sa panunood, at kung nagustuhan mo ang ating kwento ay pa-like at subscribe na rin ang ating YouTube channel.